Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Capasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yeba! Magandang good morning po sa inyo lahat sa umagang ito. Ito po inyong ko, Doc Che Lejano, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Capasio na hanggang ngayon wala pa rito. Tayo po ay nandito sa show. Mapapanood nyo sa Aliw 23, Sky Cable 72. Pagkatapos, Signal 24, For the Box 25, and The Plus 27, and Cable 72. Tama? Sure ka? Ayan, Philip Plus 27. Tama! Ikaw talaga. Luloko mo ako eh. Ikaw, Wenner, ha? Iyari mo na naman ako. Yeba! Sino mga bungad natin dito? Ayan, Josephine, Fred Maple, Boy Martinez, JAT, Leila Nichilustre, Leo, Boy Nabs, and Prime Reeves, YDR. Naks. Ohayo. Alright. Okay, ano magandang topic natin ngayon? Related lahat sa kalye siguro unahin ko para medyo maganda. Una natin is yung report tungkol sa traffic. Okay, ang traffic report po natin ang lumalabas ay noong 2020, Metro Manila. So, lahat ng mga 17 cities and municipalities. Ngayon, 17 cities na sila. 18 na, no? Metro Manila. Second worst traffic in the world. Sus, Mariosep! Second worst traffic. Yan yung ayon sa pag-aaral ng TomTom. Yung TomTom po ay Dutch na application company na ginagamit mo pang navigate. At ang ginagamit din nila ay napakatindi. As far as I remember, ilan to? 600 million devices ang ginagamit nila. Tapos, ay darating. 600 devices and cars and smartphones in 387 cities around the world. So, malaki-laking data. Yan po ang isa sa example na big data. Kasi napakaraming data points. Imagine nyo yan, 365 days, 600 million devices and cars. Eh di, bilyones na pinag-uulas, plus 387 cities. Eh, ano yan, 24/7 na nag-encode yan at yung mga datasets kinukuha. So, matindi talaga yan. Hindi po ba? Okay, balik tayo sa 2020. Kasi ang 2020 ay 416 cities. Mas maraming cities ang ginamit. Itong Traffic Index 2019. Ha? So, extra time spent in traffic was 71%. 1.7 times yung travel mo. Halos doble ang oras ka nasa kalye. Ha? Ang top worst traffic condition sa Bengaluru sa India. Pero yung congestion nila pareho lang sa atin. So siguro konting-konti lang ang diferensya. Ang average congestion, yung congestion natin 71 ha. Yung congestion, traffic congestion, pag na-traffic. Ang average sa mundo ng congestion, 29% lang. So mahigit doble ang traffic natin on average sa mundo. Ganun katindi. Ang nakaka-experience po ng mas matindi average ay 57% ng mga bansa. 57% of 400 is about siguro mga 230 o 6 yun, 270 countries ang nakakaroon ng congestion na mas malala sa global average. At ang covered po na mga kalye, 306 million kilometers. In Metro Manila, 306 million kilometers in Metro Manila lang.
Ang congestion ng mga highway, 73%, non-highway 70%. Doon nagkaroon ng average ng ng 71%. Okay? Pinakamagandang panahon para hindi ka matraffic, Biyernes Santo. Zero congestion. Hindi naman, oh no, wala nga traffic Biyernes Santo. Ito naman eh. Kaya nga walang traffic Biyernes Santo. Alam niyo po kung ano yung pinakamatindi? Hindi ko alam kung holiday ito o hindi eh. August 16 nung 2020. August 16, Biyernes po yun. Ang lumalabas po, pinakamatinding panahon para sa traffic ay Biyernes. Ang lumabas, ang pinakamagandang walang traffic na Biyernes ay Biyernes Santo. Yun po ang statistika. Tapos, ang worst time ng rush hour traffic congestion ay between 6 and 7 ng gabi. So, alas 6 hanggang alas 7, pinakamatinding traffic. So, anong lesson dyan? Huwag kang magpapahuli sa kalye ng alas 6 hanggang alas 7. If you can leave earlier, better. If you can leave later, better. Eh kung meron ka namang overtime, huwag ka na munang umuwi. Pasado alas 7 ka na umalis ng opisina. O, di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay bossing, mag-undertime ka na. Layas ka na bago pa lang bago mag-6. At dapat sigurado, estimate mo, kunyari, isang oras ka para makauwi. Umalis ka, alas 5, o bago mag-alas 5, layas ka na. Pero syempre, hindi ka makakalayas ng gano'n kapag empleyado ka lang, hindi ba? Trabahador. So, after 7 p.m., could save you 5 hours per year, 30 minutes. Oh, 30-minute commute, 5 oras sa isang taon na masasave mo. Pero konti lang naman yun eh. Kung 5 oras lang naman in 1 year ang masasave mo. Kasi lumalabas, 12 to 40, baka 260 something days. 265 days yung ano yan eh. Eh, divided mo lang 5 hours. Eh, konti lang, ilang minuto lang yun. Okay? 230 working days daw. Eh, siyempre, kinalculate nila yung mga holiday. So, 230 working days tayo. Ang na-iya, ang nagmamaneho ka lang. Ha? Ito, lupit. Essentially, 257 hours ang naaksaya in traffic. Anak ng tinapa, no? 257 hours. More than 1 hour every day ang naaksaya lang. So, ang nawawala sa iyo, wala ka nagagawa, nakaupo ka lang sa traffic, ay mahigit 10 araw sa isang taon. Kalahating buwan halos. Kasi isang buwan, 22 days lang eh, ang working. Plus holidays, it comes out to maybe 200, kasi nga, 260, 230 working days lang, ano? So, essentially, nawawala, 10, balik kalahati ng buwan nawawala. Kalahati ng isang buwan nawawala dahil sa traffic. So, yung productivity noon, wala ka naman sa opisina, pero aksaya yung panahon mo. Kaya matindi rin yung gamit ng cellphone. That's why kung medyo nagta-travel ka, hindi ka nakamotor, nakakotse ka lang, napaka-aksaya. Actually, nararamdaman ko yan eh. Hindi pwedeng hindi ko maramdaman kasi pag ako'y nagmumotor, alam nyo naman kami mga motor, singit lang kami na singit eh. Ang tawag nga doon sa ginagawa po namin is lane splitting. Inihiwa namin, ginagayat namin yung mga lane. Singit ka naman yung singit. Kaya nga kami nagmumotor dahil nga nakakasingit kami. Ba't yung ipagbabawal na gumalaw yung traffic? Ngayon, magagalit kayo sa motor kasi singit kami ng singit. Di bumilang kayo ng motor. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Hindi po ba? Okay? Huwag niyong sisihin yung motor mas mabilis. Sisihin niyo sarili niyo, ba't kotse binili niyo? Gusto niyo naka-aircon, gusto niyo masarap, nakaupo. Ako po, ayoko nakaupo. Mas maganda yung pagkatapos, pag medyo babagal ka, tapos titigil, bababa yung paa mo. So, sinusuporta mo pa yun. Diba? So, may exercise ka pa sa motor. Compared to a car, ano ginagawa mo ron? Unless, mautak ka rin. Nagdadala ka ng weights dun sa kotse mo. At least may silbi. Pagkatapos, medyo matigas siguro yung mga pedal mo, nakaka-exercise ka rin sa tulak-tulak ng pedal. Okay, now, for 2023, ito malupit. Ang ginagawa pala nila, i-reiterate natin, ay 10 kilometers po ang sinusukat nilang distansya for rush hour. Okay? 25 minutes and a half, 25 minutes 30 seconds para dyan sa 2022 para makover mo yung 10 kilometers. So from 2022 to 2023, ito nga yung bagong data,
Halos 1 minuto na dagdag sa traffic. Seconds ang nadagdag sa traffic. So, 25 minutes, 30 seconds. It used to be 24 minutes, 50 seconds. So, nadagdag yung 50 seconds pa. Okay? So, ang congestion level natin dito is 52%. In other words, kalahati ng panahon mo sa kalye ay traffic. Hindi ka umaan na pa. So, time loss in 2023, 117 limang araw na nakatambak ka dyan sa traffic na wala kang ginagawa. Average speed, 19 kilometers per hour in traffic. Ito naman po ina-average nila. Basta na traffic po, yung navigation software and hardware ng application, kung umaandar ka, ina-average po nila lahat ng speed. Kasi may panahon naman na nando ka sa stoplight, siyempre tigil. Pag bukas ng stoplight na pwede na kayong umarya, ay humaharurot na yung mga kotse. Pero on average, ganun pa rin nga, mabagal. Kasi itong 19 kilometers per hour, ako po sa pag-traffic, nakaka-60 po kami na mga nakamotor. Nakakabuisit pa nga po pag meron ka matatapat na hindi masyado marunong magmotor, mabagal, nagti-30-40 lang. Nakakabuisit po yun. And beyond all of that, malakas po sa gasolina if you travel less than 60 kilometers per hour. Yan po ang gearing kasi ng motor eh. Yan yung mga gear na ginagamit, primera, segunda, tercera, dapat top gear lang. Mas matipid po yun. Ang kung i-compare ko, yung loss ko sa traffic, kaya nga po halos hindi ginagamit ng kotse, ginagamit ko lang yan eh, Sunday o kaya gabing-gabi, may bibilin, at bilhin. Malapit lang naman yung gasolina sa akin, isang kilometro lang. So, ang nangyayari nga dyan ay, yung expense nyo po sa kotse, mahal na yung kotse, naka-aircon ka, pero yung gasolina, ang 1 linggo ko sa motor, 300 something pesos. Ang isang araw ko sa kotse, mahigit 400 pesos. Yun lang ang napakasimpleng comparison. Okay? So, ano ang lumabas? Naging third most congested ang Maynila. City of Manila, hindi po Metro Manila, City of Manila. Third most congested in Asia and the 9th most congested in the world. So nasa top 10 ang traffic sa City of Manila. Nasa top 10 ng mundo. And number 3 sa Asia. Average travel time, 27 minutes, 20 seconds. Na nag-increase by 20 seconds in 2022. 46% ang congestion, nag-increase ng 4% from previous years. Okay? So, ano ang nawawala sa Metro Manila? 4.4 days, 105 hours. And ang average speed sa City of Manila, 15.5 kilometers per hour. Mas mabilis pa ako tumakbo ron. 15.5 kilometers. Kasi ang takbo mo approximately 27 eh. Kapag 27 kilometers per hour. Ay, siya nawa. Anonymized data around the world. 551 billion kilometers ang nasukat po nila itong 2023. Okay? Tapos, 387 cities nga, 600 million devices in cars. Okay? Yan ang masaya. Ito naman ang mas masaya. So, ano po ang itinutulak sa atin ng maraming tao pagdating po dyan sa nangyayari sa atin dito po sa Metro Manila? Siyempre, bike lane. O, di ba? Saya-saya. Alright. Ano ngayon ang nangyayari sa mga bike lane? Tingnan po natin ang ginawa ng ating mambabatas. Nag-allocate po ng 1 bilyong piso. Ha? Kung hindi natin matapos ito, tutuloy ko lang naman sa isang segment. 1 bilyong piso para po dito sa 2024 budget. At gusto nila protected bike lanes. Ang ibig sabihin po may bollards. Yung mga poste-poste na nakatayo. Na every so often may makikita ka na bagsak, putol. Pagkatapos yung iba tanggal kasi nasasagasaan ng mga bus, truck, mga jeep na dumadaan po sa EDSA. EDSA pala pinag-uusapan natin. Pero may mga ibang bike lane, may mga ilaw-ilaw lang, gaya dyan sa Pasig. Maganda naman nakakatulong. May ilaw-ilaw. Okay? Okay. Promote cycling according to the Active Transport Safe Pathways Program. ATSPP. PSC program nila.
Sustainable Alternative Mobility Mode. Lalagyan kasi daw yung mga bike lane ng bike rack, end of trip cycling and support facility. In other words, baka kung nafalat ka o kaya pwede mong iwanan yung bisikleta mo pag sa end of trip. Siyempre, pag kunyari, hindi naman dapat sa kanto yun eh. Dapat in between the streets, may paradahan pa. Tapos, yung mga pop-up bicycle lanes. Tawag nila pop-up bicycle lane, yung instant na nilalagyan lang nila ng linya. Actually, lahat po halos ng bike lane dito sa Pilipinas may pop-up eh. Kasi nilagyan lang ng linya, pinintahan. Gagawin daw mga permanente yon. Okay? So, according to DBM, dinoble ng Kongreso. Kasi ang allocation lang daw doon is 500 million. But, sabi ng Department of Transportation, for 2022 at 2023, nabigyan na sila ng 2.7 billion pesos para sa bike lanes. Anak ng tinapa, no? Noong 2022, 2 billion ang binigay para sa bike lane, 705 million ang binigay noong 2023, at 1 billion itong 2024. Okay? Kasama po dyan, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, 564 kilometers ang nagawa na out of the targeted 2,400 kilometers by 2028. So okay pa, medyo may target pa tayo ron. So medyo okay pa tayo at nung COVID, nung years before, nung 2020, kasi nabanggit natin 2022, 2023, yung budget was 1.3 billion nung panahon ng COVID. Nakakuha sila ng budget na malaki kasi nga, wala masyadong kotse sa kalye. Yung mga tao hindi makasakay dun sa public transportation. Hindi nila malabas yung ibang mga kotse, kukunti lang ang lumalabas. Kasi nga, social distancing kaletsihan na kalokohan lang pala. At inimbento lang bigla nitong sila F.U. Fauci, yung 6 feet na distancing, which is stupid. It's not even supported by any scientific data. Tapos, sabi dito, there are a total of 147,800 cyclists. Binilang po ng Bilang Siklista Bike Count Project noong 2022. Di ba? Ang galing. So, 17 cities during the 4-hour peak time, sinukat nila. Pagkatapos, bumaba raw yung dami ng siklista compared to 2022. 191,000 plus, ngayon, 147,000 plus na lang. Okay? Ang sabi nila, dahil sa unsafe kalye. Yung mga kalye, ang mga bike lane, deteriorated na. Actually, wala naman nagbago simula COVID. Araw-araw po ako dumadaan sa mga bike lane na yan eh. Umaamin ako na dumadaan ako sa bike lane. Okay? Tapos, dahil nag-encroach daw yung mga motorista. Kung maaalala nyo po, nabanggit ko na ito. Kasi, binibida nila yung sarili nila na bike lane. Napaka-importante ng bike lane. Okay. EDSA, pag-usapan natin. At very similar yung experience sa lahat po ng mga may bike lane. Pinagmamalaki po nila yung mga linti ang bike lane na yan. Okay? There are 400,000 vehicles on EDSA every day. Motorcycles, 165,000 motorcycles a day. Bisikleta, 1,500. 1,000 kalahating bisikleta lang po ang dumadaan sa EDSA. Gagastusan nyo ang major thoroughfare ng 1 bilyon. Ikukumpara nyo sa motorcycle ang bicycle, 1%. Kung gagastusan nyo ng 1%, ang bike lane, parang sa 1% na dadaanan, ayaw niyong gastusan yung 100 times more na 160,000 na motorista na nagmumotor. Nagmungkahi na i-share na lang nga. Bakit hindi mo i-share? 99% of the time, walang bisikleta gumagamit. Sabi nila, kaya walang gumagamit kasi ginagamit ng motorsiklo. I don't think so. Kasi ang dami namin sa show, ang dami namin sa EDSA. Pag may motorsiklo, yung siklista, hindi naman umaabot. Mas mabilis kami. Pag meron namang motorsiklista sa likod ng nagbibisikleta, bumabagal kami. Nag-overtake na lang kami. Hindi naman namin binabangga.
I don't even think that there has been an incident na yung motorsiklo binangga yung bisikleta. Because ang mga nagbabangga sa bisikleta, kotse. Hindi naman motorsiklo. Sus, pare-pareho lang po kami na dalawa gulong eh. Kaya alam namin yung ginagawa din namin. Ngayon, meron nagsabi, naku, ang hirap niyan. In spite of the fact na nga na 2 out of 3 Filipinos ride bicycles, and there are over hundreds of thousands, 140-something thousand na mga nagbibisikleta. Sabi niya, I avoid EDSA, I tried it myself. Yun ang keyword po dyan, I tried. Hindi ka dalubhasang siklista. Hindi ka katulad ni Fred Bellamela na aming engineer dito, ang aming sound engineer, na araw-araw nagbibisikleta galing po sa Cavite papunta rito sa Pasig. Huwag kang magmamagaling kung hindi mo kaya. That goes for motorcyclists na hindi pa masyadong marunong. Huwag ka makikipagsabayan sa gitna, tumabi ka kasi abala ka sa ibang tao. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yeba! Nagbabalik po yung session to Pasyo. At ito po inyong lingkod, Doc Che Lejano. Nandito na tayo sa bahagi ng programang tinuguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay! Simulan po natin ating pagbati dito sa ating mga mahihilig sa YouTube, ang ating mga YouTuber. Una-una si Jennifer Ishikawa, Ikina Janet, Enya Ravina, JBBPH from Albay. Si Francis Santos, Stone Trooper, Count Josephine Angeles, LMX Red Maple Leaf, Boy Martinez, Cablogo JAT, Leo, Nitz Illustrate, Lloyd Nubs, Prime Reeves, Zaira Torres from Macau. Macau pala si Zaira Torres. Ano? Boss Bell, Rose Pablo, Mark Anthony Perez, Alvibal, Dimalanta Jonaline, Elziber Quinones, Alvibal Lawrence Mars, Triumvirate, Jenny Nuilan. Nahuli rin kita. Nahuli, late ko eh. Hindi ko sumisipot. Lagi ako nandito, no? Francis Santos, Berilio Vigio Villanueva, Leo, Del B, Eric LC, ano ba to? Siguraduhin lang kapag nagasgas ang motor sa kotse, hihintuan nila at pananagutan. Hindi yung kaway tingin sabay takbo. Hindi, yun lang nga po. Pero that is not the fault of the motorcyclist, it is the fault of the actual person. Huwag niyong sisihin lahat ng nagmumotor dahil lamang po sa pagkakamali ng isang tao. Huwag naman ganun. Unfair. Kung tatakbuhan kayo, wala po pagkakaiba yun na kung kotse ang kabanggaan nyo, natatakbuhan din kayo, o kaya bus, o kaya jeep, or whatever. Meron din po nangyayaring ganun. So, ang nangyayari po kasi sinisisi nila lahat na nagmumotor dahil po sa nangyaring isa lamang. 47,000 cyclists. Sus, 0.001% lang yun, di ba? Tapos, Eric LC, ang nagsabi noon, Francis Santos, Leo, Cablog, Noel Sico. Oh, si Cablog, binasa yung same article na nabasa ko. Maria Elizabeth Logan. Tapos, nasa Manila, kaliwat kanan, parkingan ni Mayor. Oh, yan talaga problema. Ba't pinapayagan? Triumvirate, urban planning, yes, of course. Hard chops, pinaka-importante yan. Sobrang traffic congestion, pangit na raw, sabi ni Hard chops. Emiliano Teodosio, New Washington, Aklan. Si Mullet. And Teresa Gicomo, Hong Kong. Maria Elena Martin. Wala nang sapat na space for pedestrians. Idling, idinagdag pa yung bicycle lane. Actually, yung malaki ng issue yan noon pa. Naglagay sila ng bike lane pero hindi nila in-improve ang mga bangketa. Ang nangyari pa nga actually, yung mga poste at yung mga street sign, hinaharang po yung mga bangketa. Yun ang dapat tanggalin po nila. Ayusin nila yun. Kailangan ayusin yung bangketa, dagdagan, hindi lang bike lane. Meron pa nga mamaya discuss natin kasi meron tayong guest ngayon eh. El Bragais, Victor Tadeo,
Good morning, Doc Calbo. Oh, that's me. Malet. Bike naging parkingan. Oh, yung problema. Nangyari po nga yan, di po ba? Binanggit ko na sa Makapagal. Yung motorcycle lane, pinaparadahan ng mga jeep, ng mga kotse. Bakit naman ganun? Ginawa mong lane pero haharangin mo. Dapat hinuhuli yung ganun. Diba? J-Rome Merced from South Korea. Uy, bago si J-Rome, ha? Nasa South Korea na siya. Leo, motor, ginagawa pang waiting shed, yung mga underpass. Yun naman po, mali din yun. Kapag nag-obstruct na kayo ng traffic, dapat nga hulihin kayo. Kasi wala kayong karapatan sumilong at harangin yung isang buong lane. Nagkaka-traffic tuloy. Magsialisan kayo dapat dyan at maging responsable tayo. Kung kahit hindi mo alam na uulan, dapat dala-dala mo yung rain gear mo. Ako po, kompleto ko. Rain gear, boots. Meron pa akong rain gear para sa aking pasahero. Wala lang ang boots. Yun ang problema. Okay, Jim Pare. Isang katutak na pong karambola incidents sa visor. Ano ibig sabihin sa visor? Anyway, Jim Pare, motorcycle incidents sa visor? Is that what you mean? I'm not sure. Disgrasya ang nagmamotor, kaya pag sumisingit, kaya takot, disgrasya mga nagmamotor. Actually, ang disgrasya po na nangyayari, alam niyo po, karamihan dyan, lasing. At karamihan din po, at marami rin po, yung hindi pa masyadong marunong na nagmamarunong. Practice lang po tayo. Let's not bite off more than we can chew. Kung hindi mo kaya magpaandar ng mabilis pa, huwag kang magpapaandar ng mabilis. Pareho lang po naman yan doon sa nagmamaneho ng kotse. Huwag kang magmamarunong, huwag ka rin pasaway. Nahaharangin mo at mabagal ka. Nasa highway ka, tatakbo ka ng 30-40, dapat ang takbo mo 60 to 80. Kalokohan din po ba? May minimum speed dyan eh. Sino pa? Elizabeth Logan, i-regulate ang dumadami din kasi more than 50% walang lisensya. Hindi po. Yan po ang critical dyan. Buti na bring nyo up. Ang meron po mga iba, nagmomotor na wala po silang designation na allowed sila to drive a motorcycle. 1 and 2 po yan eh. Yung 1 sa kotse, 2 sa motorcycle. Kailangan 1 and 2 meron ka kung gusto mo magmaneho ng kotse at motor. Kaya yan po, marami rin po nahuhuli dyan. Okay? So, Dennis Magat, AAA, 777, Leo Malet. Okay. And then, saglit lamang, punta tayo sa ating mga ex bago natin ibigay sa ating guest, si Rose Pablo, Richard Ruiz, Joy Tarok, Pangilinan, Pinoy Tapsilog, Perspectives of Yourselves, Nuknukan, Mr. T, Masay Ruy Cadastraus, Fernandez, Rolly Manyaring, Ex de la Cruz, Vic Nambustos, and Richard Ruiz, Japoktin, Raven, Nevermore. Uy, may maganda chicks na naman. Si Ayin Bernardino, Rose Pablo, Epi Batoon, sorry, ako Batoon eh. Mr. T. Strauss Fernandez, nabagitan natin, ML, and sino ba? Sabi ni ML. Marami ako na-post dito kasi. Tapos, sino ba? Yan, Rose Pablo, Strauss Fernandez, ML, T. Rojas, Lana Robinson, Connie Bevan, Rebecca Cunningham, O. Leonard, and Fact Checker. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. You're so kind to animals, but at the same time, meron tayong guest na nandito naman ating paboritong songer na si Silvana Garcia. Woo! Pasha, Mommy Belen. Thank you po, Doc Che. Yes. Hi, Sir Andrew Tan, SM Family, Viva Family. Belated happy birthday po, Boss Veronic of Viva. And hi, Madam Jinky Pacquiao, Sir Parker Gibbons. Shout out po to my Viva family, Boss Vic, Boss Vincent, Ate Barbie, and Trumpet Stages. Hi, Teacher Lani, and family, Pacquiao family. And Sir Sean, Ma'am Valerie, Daddy Art, Ninang Rhea, Arswo, Papa James, Mama Gina, Ate Jeff, Sian, all our friends, families, Guapa, Guapo, Ninang, and Ninong. To all OFWs, God bless po everyone! Alright, so anong kakatay mo para sa atin ngayon? All This Time po by Tiffany. All This Time. Okay, Tiffany, matagal na yan. 1980 yan, di ba? Ang galing naman na singer, tapos biglang nawala kasi nag-asawa raw eh. All right, take it away, Sylvie. All this time, I know someday you need to find something that you left behind, something I can give you.
so good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all in all, left no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? One more kiss. Even though it's come to this, I'll close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. All in all, left no regret. The sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? Say goodbye, apart we'll make another try. But don't be sorry if you cry, I'll be crying too. All this day, all this time, all in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? Oh, what will I do now with all this time? Napakaganda eh. Alam niyo po, ang papansin niyo dyan, napaka-stable po ng tono. Tsaka nasa tono siya. Yun ang pinakamahirap. Ako pala nga, yung unang tono lang, di ba? Tinanong ko kung kakantahin mo. Ang hirap po nung kasi pag acapella, wala kang basis nung nota mo eh. You're supposed to listen to a note and then you sing that. And you have to listen to yourself para alam mo rin kung tama yung nota na kinakanta mo. Stable na stable, oh. Galing kumanta. Tapos, of course, yung comment dito, kailangan natin sabihin, nako, ang comment dito, nako, gumaganda na si Silvana, dalaginding na raw. Tapos yung forma pa yun, no? Meron pa siyang bear trap earring na pinaghati at nilagay doon sa tenga niya, eh, di ba? Yung bear trap na gumagana. Okay? Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Okay, nagbabalik po yung session sa Pasyo. Yelan! Dito na tayo sa ngala po ng Attorney Ferdy Pasyo, po si Doc Celagano. Tutuloy lang po natin. Meron pa tayong 6 na minuto para sa ating diskusyon na sinabi ko kanina, itutuloy natin. Tungkol po dyan sa mga bike lane. Okay. Ang problema po, babudgetan po nga ng bilyon, bike lane. Ang tawag po nilang bike lane ay kung ano po yung eksilye, may linya po yan sa gitna. Yung linya po sa gitna, dinadivide equally po ang left and right side. Dinidivide equally po lahat ng lanes. Kung multiple lanes po yun, pare-pareho po yung kanilang distansya in between those lines. Yun po ang lane na dinadaanan ng mga kotse, pati mga motor. Kami naman pong mga motor, because nga maluwag-luwag kalye, kami po ay sumisingit sa gitna. And as somebody said, tinatakbuhan daw nila kapag nababangga. Ako po mismo, may mga nasagi na ako ng mga hindi kotse na nagasgas po. Ano yun, yung side mirror na tamaan ko. Tumitigil kagad po ako. Pagkatapos tinitingnan ko kung may nasisira. Tinitingnan ko siya. Ano, okay ka ba? Gaganon ako. Pag umokay siya, siyempre aalis na ako. Kasi wala naman damage yun. Kadalasan po, wala naman talagang problema kasi plastic po yun eh. Hindi talaga nawawala yung pintura. Although yung mga iba, pinipintahan nila. Hindi naman po lahat talaga plastic na same color. Kagaya po ng motor ko, kaya okay yung motor ko, kahit mabangga, magasgas, plastic po yun na may kulay. Kahit magasgas po yun, pareho pa rin ang kulay. So, hindi na po kasi naging maselan. Dati po, magasgasan, hihilamusan ko yung buong kotse. Yung ganun po kaselan eh. Pero ngayon, wala na. Nakante na pa. AB
kailangan naman ng coaching yan eh. Doesn't matter kung expensive yung kotse, Mercedes o kaya Porsche, it doesn't matter. Pag nagasgas yun, gasgas. O di magasgas siya. Hintayin mo na lang magasgas lahat ng 4 bago mo hilamusan. Mahirap, mahal magpapinta ng Porsche. Naknante na ba? Eh kung yung isang pintuan po, 250,000 eh. Pinto lang po yun ng Porsche. Imagine. So, as I was saying about the bike lane, hindi po talaga bike lane yung ginawa nila eh. Kinuha nila portion ng rightmost lane at kumuha sila ng mahigit metro. Alam niyo po problema ron? Kumuha na nga ng mahigit 1 metro. Alam niyo po ang gusto ng mga bike lane ng mga nagbibisikleta, dinidemand nila? 2.4 meters dapat daw kalapad ang bike lane. Alam niyo po kung gaano kalapad ang 2.4? Isang kotse na po yun. Lapad ng kotse yun. I-dedicate mo na lang yung buong lane. Maghati na lang tayo, mas maliit yung sa bisikleta, lakihan nyo yung sa motor. Ang problema, pag kinuha mo yung isang buong lane, sa EDSA po, 25% ang kakainin mo ron pag hindi mo pababayaan gamitin ng kotse. Right now, there is order in the chaos na nangyayari po sa mga matraffic na area. Kung mayroong mga aksidente, i-report nyo. Alam nyo po kung bakit mas madali ang motor din. Pag mayroong aksidente involving ng motor, dapat talaga meron kang dashcam. Dapat rin yung cellphone mo ready lagi. Kasi ang plaka po namin lahat na nakamotor nasa likod eh. Kaya pag tinakbuhan kayo, kitang-kita yung plaka. Ngayon, kung walang plaka, walang karapatan po sa kalye yon to begin with. Hindi po ba? And then, mag-report kayo sa pulis na meron motorsiklo na nahuli nyo dun sa inyong dashcam. Dapat po talaga, pag nagkokotse kayo, you can afford a dashcam. Kailangan po yun. In fact, almost 100% of people in Russia have dashcams. Kaya ang dami po mga post na mga dashcam pinanggagalingan. Now, that being said, yung mga aksidente, concern na lang po yun. Kasi accidents happen anywhere, anytime. You cannot predict. But, sa aming mga motorsiklo, inaamin ko, yung mga mahihina, hindi pa masyadong sanay magmotor, sila ang mas prone sa accident. Number 1. Number 2, pinakaayaw ko rin is nagmamaneho ng motor na lasing. Meron na nga mga nagmamaneho ng kotse na lasing. Prone na talaga sa accident yun. Dapat mamahinga muna sila, pag nahimasmasan, saka sila magmaneho. Or, may kasama lagi, huwag nyo nang pamanihuhin, hatid nyo na lang. O kaya, sakay nyo sa taxi. Or, kung medyo okay pa, hindi po ba nabalitaan nyo yung pasahero ng motorsiklo, yung Grab ba? O nakalimutan ko, kung Grab o Move It or whatever, or Angkas, na lasing, na sumakay, ayun, nauwi sa motel. O nagkademandahan ngayon dahil sa rape. Okay. Ang nangyayari po kasi, yung mga aksidenteng ganyan, minor consideration yon. Pero, magpakatotoo naman tayo. Gagastos ka ng bilyones. Lalagay mo yung bike lane. Hindi naman bike lane. Kinain mo lang yung rightmost lane, nasisikipan pa ngayon yung mga kotse. And then, sisisihin nyo yung kotse na dapat, pag umandar siya, nasa loob ng sarili ng lane. Eh hindi siya halos magkasya dun sa lane na natira dahil kinain na nga ng bike lane. Bakit? Ang panukat kasi ng bike lane, dapat sinasama yung gutter kasi dumadaan din ang motor, dumadaan din ang bisikleta sa gutter. Doon din, number 1, bigyan nyo lang ng 1 metro. And ayusin nyo lahat ng mga linya na naaapektuhan na hindi pwedeng yung rightmost lane lang ang makitid. Pakitidin nyo lahat para mag-share dun sa burden. And ang nangyayari na po ngayon nga, pag nagsiksika na sa kaliwa, hindi na rin makakasingit yung mga motor. Natatraffic na rin po kami. At dyan na rin po namin ginagamit yung bike lane. Okay, sinabi nila, dangerous yan para sa bisikleta. Hindi naman po, kasi alam namin yung bisikleta mabagal. Bumabagal din po kami, nag-o-overtake kami. Pag hindi kami maka-overtake, actually, ang dami kong nakikita, sa bangketa po dumadaan yung mga bisikleta. And, hindi lang po bisikleta, pati mga e-scoot, yung mga electric scooter, sa bangketa rin dumadaan yan. Ang pinakaayaw ko po ay yung mga tricycle na 3 gulong na electric vehicle kasi saksakan na nga ng bagal dahil mga 20 lang ang takbo po niya pag 3 sakay. Pag mag-isa lang yung sakay, umaabot ng 30-35 kilometers, which is what a normal e-scoot na medyo mura can do. Pero karamihan ng e-scoot na mura, only 20 kilometers ang kaya. Pero sa akin po, mas safe nga, mas mabilis ka ng konti. Pero, huwag mo nga abalahin yung mga mas mabilis talaga na nasa lane outside of the bike lane. Pero, huwag mo nga abalahin lahat ng mga nasa likod mo rin dahil 3 gulong mo, inoccupy mo na lahat. May mga iba po
kalahati ng kotse na sila. Hindi sila nagkakasya doon sa bike lane or ino-occupy nila lahat ng bike lane simula gutter hanggang doon sa edge ng bike lane. Yun po ang nagiging problema. Gastusan mo ng tama. Hindi yung makeshift nga na nilagay mo lang para, ay, may bike lane project, bike lane. Meanwhile, kwenta-kwenta naman yung bike lane mo. Okay, dyan po nagwawakas ang Yes, Yes, Yo, Topacio. At iwan namin kayo ng isang bagay na susupit sa inyong pagkakasala! Kikitil sa inyong kasalanan at titimo sa inyong kasipan na huwag makikiapi. Ang tabayan ang susunod programa Balitang Bayan with Jelly Mendez. Happy birthday, Manasala ng Rose Manasala? FAO Jensen. Okay, yan po ang gawakas. Kaya iiwan namin kayo ngayon na Yaba! Yes, yes, yo! Topacio! Bawi again. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio!